Yan. Isang mainit na hapon at makasaysayang hapon sa ating lahat. Welcome sa ating DepEd Itulay online tutorial. Muli, ako si Tutor Rona ang makakasama nyo sa Araling Panlipunan 8. Kamusta mga bata? Handa na ba tayong matuto? Kung gayon, simulan na natin. Tayo ngayon ay nasa ikatlong markahan na, Week 7, tungkol ito sa Rebolusyong Pangkaisipan, ang kaugnayan nito sa Rebolusyong Pranses. Mali, ako si Tutor Rona Dice Dionisio, ang inyong guro sa hapon na ito. Mula sa SDO Malolos. Ilang paalala lamang. Ihanda ang inyong lapis, kwaderno o notebook at mga module. Ang ating gagamitin sa talakayang ito ay ang Araling Panlipunan 8 module na isinulat ni Mayra Angas na inilithala ng DepEd Region 7 Schools Division of Negros Oriental. Inaasahan ang iyong aktibong pakikilahok sa pamamagitan ng sabay na pagsagot ng inyong module sa inyong sagutang papel. Nakahanda na ba ang inyong mga kagamitan? Mabuti, kung gayon, simulan natin sa ating most essential learning competency para ngayong hapon. Ito ay hindi na lalayo sa ating most essential learning competency sa nakaraang aralin tungkol sa Rebolusyong Amerikano. Basahin natin. Na ipapaliwanag ang kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Amerikano at Rebolusyong Pranses. Para naman sa ating tiyak na layunin ngayong hapon na ipaliliwanag ang kaganapan na nag-uugnay ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses. Ikalawa, nakakagawa ng isang poster, tula o slogan o editorial cartooning na nagpapakita ng kaugnayan sa kaganapan sa panahon ng Rebolusyong Pranses. At ikatlo, napahahalagahan ang Rebolusyong Pranses at ang naiambag nito para sa kalayaan ng ibang bansa. Bago tayo magsimula, halika na't subukin ang ating kaalaman tungkol sa ating bagong aralin ngayon. Huwag kayong mag-alala kung hindi man natin makuha ang perfect score dahil ito ay bahagi lamang ng subukin. Tinataya natin dito kung meron na tayong kaalaman tungkol sa ating aralin ngayong hapon. Handa na ba kayo? Magaling! Simulan na natin. Para sa ating panuto, basahin at unawaing mabuti ang tanong sa bawat bilang at piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang inyong mga sagot sa sagutang papel. Nakahanda na ba kayo? Bumati muna tayo sa ating mga tutor, sa ating mga tuti. Mula sa San Mariano National High School, kay Althea Garo. Mula sa Gutad National High School, SDO Pampanga, kay Chris Daniel F. Mendoza. Magandang hapon sa inyo mga tuti. Mula naman sa Gutad National High School din, si Gialine Donato. Mula sa sa letrang A, caste, B, estate, C, dynasty, or letter D, etniko. Pakisulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno at pakicomment na rin sa ating comment section. Mula pa rin sa San Mariano National High School, kay CJ Caronan. Hello, good afternoon, Angelica Culba. Gayun din kay Marniel Kai Lustre Ramos from Santa Lucia National High School. Hello po sa inyong lahat dyan. Gayun din sa Godofredo Reyes Sr. National High School, SDO
Ragay Kamsur. Ayan, tunay nga napakalayo ng ating nararating. Ano nga ba saan nga ba nahahati ang lipunan ng Pranses? Ito ay nahati sa letrang B, estate. Okay, higit pa natin itong mauunawaan sa ating talakayan mamaya. Para sa number 2, maraming salamat sa pagsagot, Iana, Eliza, Jasmine, at kay Marniel. Ayan, si Marniel, letrang B. Gayon din kay Riza May Angeles ng Marcelo H. Del Pilar National High School. Para sa ikalawang katanungan, ang maluhong hari na namumuno sa panahon ng Rebolusyong Pranses. Letter A, Haring Louis XVI. B, Haring Arthur. C, Haring Philip II. At letter D, yan, wala yung letter D. Okay, so A, B, C, or D? Ano kaya ang tamang kasagutan? Hello kay Kira Kiliet Von mula sa Ramon National High School. Good afternoon din po kay Ma'am Gina Balvin. Ayan. From San Mariano National High School, SDO Isabela. Kamusta po kayo riyan? Okay, meron na ako nakikitang sagot mula kay Christopher Andrew Respicio, gayon din kay Jasmine, kay Angelica, at kay Althea. So, ang tamang sagot, tama nga ba ang letrang A? Tama ba nga ba? Okay, mahusay. Letter A, si Haring Louis XVI. Para sa ikatlong katanungan, siya o ang pinaka-popular at matagumpay na general na nasakop ang malaking bahagi ng Europe at kinilalang emperor or emperador. Yan. A, si Maximilian Robespierre. B, si Avesies. D, si Louis XVI. And letter C, Napoleon Bonaparte. A, B, C, or D? Pakilagay sa comment section ang inyong sagot. Ayan, hello, Trisha Garcia. Mula sa 8 Galileo LFG Diamantina National High School sa Cabanatuan, Isabela. Hello, good afternoon sa inyo dyan sa Isabela. Gayun din kay Cristel Kate Baguno. Hello po. At kay Gian Carlo. Ayan, magkakaklase siguro kayo. Ayan, hello sa inyo. Okay, ang sagot ay, nadami ko na nakikita, letter C. Tama nga ba ang letter C? Napakahusay. Tama ang inyong kasagutan. Para sa ika-4 na katanungan naman, ang mga sumusunod ay mga salik na nagpasiklab ng Rebolusyong Pranses, maliban sa isa. Ano kaya ito? A, kawalan ng katarungan ng rehimen. B, walang hanggang kapangyarihan ng hari. C, krisis sa pananalapi. Letter D, labis na pagbubuwis. Pakilagay ang inyong kasagutan sa ating comment section. Ayan. Sa mga nagsagot ng letrang C sa number 3, very good kayong lahat. Princess Mendoza Casilaw, Angelica Hulba, Iana Marilit, Princess Mendoza Casilaw. Okay. Para sa ika-4 na katanungan, ano nga ba ang tamang sagot? Walang iba kundi ang letrang D, ang labis na pagbubuwis. Number 5. And hello kay Andrea Gregorio ng Gutad National High School. Patuloy lang kayong tumutok ating mga minamahal na tsuti para tayo ay patuloy na matuto sa kasaysayan ng daigdig. Alin sa mga bunga ng Rebolusyong Pranses ang nag-iwan ng malaking impluwensya sa daigdig hanggang sa kasulukuyan? A, pagkakapantay-pantay. B, pangangasiwa sa pamahalaan. Letter C, konstitusyonal na pamahalaan. At letter D, lahat ng nabanggit. Para sa ating huling katanungan, at sa ating subukin, muli, alin sa mga bunga ng Rebolusyong Pranses ang nag-iwan ng malaking impluwensya sa daigdig hanggang sa kasalukuyan? Pakilagay inyong kasagutan sa ating comment section. Hello kay Trixie Enriquez Mahilo from Gutad National High School. Tama ang inyong mga kasagutan sa number 4, no? Letter D.
Okay, para sa number 5, ang sagot ni Jasmine ay letter D. Kay Peña Pida, letter D din. Hello kay Junela Ashi Vilongon mula sa San Mariano National High School, SDO Isabela. Ayan, ang dami na nagsasagot. Okay, sagot ni Raisa May Angeles from SPJ 8 Locsin, letter D. Tama nga ba ang sagot na letter D? Yan. Pinaka-impluensya nila ay ang pagkakapantay-pantay. Okay, pagkakapantay-pantay. Batay sa inyong mga naging kasagutan, nakita ko na mayroon na kayong ilang kaalaman tungkol sa ating aralin ngayong hapon. Pero bago yan, balikan muna natin ang ating nakaraang aralin tungkol sa Rebolusyong Amerikano. Muli, para sa ating panuto, basahin at unawaing mabuti ang tanong sa bawat bilang at piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang inyong kasagutan sa sagutang papel. Handa na ba kayo para sa ating balikan? Ayan. Hello muna kay teacher. Ayan. Kay teacher Gina Balbin at sa kanyang mga mag-aaral na nakatutok ngayon mula sa San Mariano National High School, si Sigrid Marie Legutan. Kaya din sa LFG Diamantina National High School, kay Isabella Jane Concepcion, kay Althea Sophie Grijalbo mula sa Marcelo H. Del Pilar National High School. Ayan, very good. Angelica Hulva, 4/5. Okay, ready na para sa ating balikan? Number 1, ilang kolonya ng mga Ingles ang lumipat at nanirahan sa Hilagang Amerika na nagpasimula ng kasalukuyang bansang Amerika? A, 15, B, 13, C, 10, or D, 20? Ilang kolonya kaya? Pakilagay sa ating comment section. Hello kay Princess Mendoza Casilao. Ayan, napatuloy nakatutok sa ating online tutorial mula sa Godofredo Reyes Senior National High School, SD Oragay Camsur. Sa kanyang guro sa Araling Panlipunan, si Sir Noel Forcadilla. Hello po, sir. Yan, ang kasagutan ay letter B. Ang dami nagsasagot ng letrang B. Tama ba ang B? Tama! Napakahusay ng ating mga tuti. Ikalawa, anong kaisipan ang umiiral sa panahon ng Rebolusyong Amerikano? A, kalayaan sa pagpapahayag. B, kalayaan sa pagpili ng relihiyon. C, pangkalahatang kagustuhan. Or letter D, lahat ng nabanggit. Yan. Bumating muna tayo sa ating mga nakatutok pa rin hanggang ngayon. Mula pa rin sa San Mariano National High School, SDO Isabela, kay Marian Angeline Mendoza. Kaya din kay Althea Garo na patuloy na nakatutok sa atin. At kay Junela, at kay Eliza mula sa Santa Lucia National High School, SDO Bulacan. Hello sa inyo. Okay. Ang tamang sagot ay walang iba kundi letter D. Lahat ng nabanggit. Ayan, ang daming nagsagot ng tama. Napakahusay. Tunay nga may natutunan kayo sa ating nakaraang aralin. Para sa ikatlong katanungan, alin sa mga sanhi ang nagpatindi ng galit ng mga revolusyonaryong Amerikano laban sa mga Ingles? A, labis na pagbubuwis. B, pakikialam sa pananampalataya. C, pagkontrol ng mga daungan. Or letter D, monopolyo or monopoly sa kalahalan. Hello, ayan, kay Junela Ashi Velingon mula sa San Mariano National High School, SDO Isabela. Hello po sa inyo. Ayan, meron siyang hashtag. Hashtag sumisiglang San Mariano National High School. Ang galing, ang gandang pakinggan. Hey, hello. Ayan, sa ating din nakatutok kay Louie Castro from San Mariano National High School. Para sa ating kasagutan, sagot ni Princess Mendoza Casilao sa ating number 3 ay letter
Si kay Amanda naman, Jillian Cardenas mula sa Marcelo H. Del Pilar National High School. Letter, sa number 2, ang sagot niya ay D. Okay. Kay Limwell, sagot ay letter C. Ang pinakamatindi ay walang iba class kundi ang labis na pagbubuwis. Okay, number 4, kailan o ano ang taon lumaya ang mga Amerikano mula sa kamay ng mga Ingles? Letter A, 1779, B, 1777, C, 1776, or letter D, 1775. Anong taon kaya sila lumaya? Ayan, hello sa sa aking mga mag-aaral din na nakatutok ngayon. Althea Sophie Grijalbo, kay Riza May Angeles, kay Amanda Jillian Cardenas, salamat sa inyong pagtutok. Kay din sa ating pang mga mag-aaral. Okay, para sa number 4, ang taon ay 1776. Panghuli, anong bansa ang palihim na tumulong sa Amerika nang tuluyang napabagsak nito ang Britanya? Letter A, Russia, B, Prussia, C, Austria, or letter D, France? Hello, Katrina Santiago mula sa Ramon National High School, 8 Mulabe. Ayan. Ang sagot ni Rachel Ann Ezegera, letter D. Gayon din kay Louie Castro, letter D. Tingnan natin kung tama. Ayan. Hello, Julius Cesar Ferrer mula sa Ramon National High School, 8 Malabe. Hello po sa inyo. Tama ba ang sagot na letter D? Tama! Ito ay ang bansang France, ang palihim na tumulong sa Amerika. Handa na ba kayo para sa ating bagong aralin ngayong hapon? Kung gayon, paki-comment nga ang heart shape sa ating comment section. May mga singer ba dito sa ating tuty na nakatutok ngayong hapon? Meron so sa ating comment section. Ready na ang ating mga tuty. Okay. Alam niyo ba, class, ang kasagutan, ang awiting upuan ni Glock 9? Alam ba ninyo ang awiting ito? So, pumili na lamang ako ng ilang bahagi ng liriko. No? Hindi na natin kakantahin, medyo mahaba yon. Ayan. So, sabayan niyo ako. Ayan, si Tutor Rona kakanta ng kaunti lang. Okay, ready na kayo? Sabayan niyo nga ako sa awiting ito. Yung pinakaunang stanza lang yung ating kakantahin, ha? Ayan, di magaling mag-rap si ma'am eh. Okay. So, sabayan niyo ako. Sigrid, Iana, Valerie, Rainiel Beating, ayan, si Adet Cayetano, Althea Garo. Kantahin natin ang upuan ni Glock 9. So, sabayan niyo ako, class, ha? Okay. 1, 2, 3. Ready? Go! Ayan. Kayo po na nakaupo, ayan, subukan nyo namang tumayo. At baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Ayan, medyo wala pa sa tono si ma'am, no? Okay, so basahin na lang natin yung liriko. Ang ganda kasi nung mensahe na ipinaparating nito. Okay? Sabayan nyo akong basahin na ang liriko. At kung kaya nyo namang kantahin, pwede nyo namang kantahin. Okay, ganito kasi yan tao po, nandyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran, mataas na pader, pinapaligiran, at nakapilang mga mamahaling sasakyan, mga patay na laging bulong ng bulong, wala namang kasal pero marami ang nakabarong. Lumakas man ang ulan ay walang butas ang bubong. Mga plato't kutsara na hindi kilala ang tutong. At ang kanin ay simputi ng gatas na nakakahon. At kahit na hindi Pasko sa lamesa ay may hamon. Ang sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan.
Sabi pa nila ay dito mo rin matatagpuan ang tao na nagmamay-ari ng isang upuan. Na pag may pagkakatao'y pinag-aagawan, kaya naman hindi niya pinakakawalan. Kung makikita ko lamang siya ay aking sisigawan, kayo po na nakaupo, ayan, subukan nyo namang tumayo at baka matanaw ninyo, tunay na kalagayan ko. Ayan, so okay ba yung ating naging singing version natin? Ayan. Okay, so regarding dito sa ating naging awitin na upuan ni Glock 9, may isang katanungan or actually dalawa. Sa inyong palagay, saan natin maihahalin tulad ang upuan batay sa awitin? Bakit ipaliwanag? Okay? Maaari nyo bang ilagay sa comment section ang inyong kasagutan? Okay, habang tinatype nyo ang inyong kasagutan, bumati muna tayo kay Marniel Kyle Lustre Ramos. Ang dami ni Marniel. Ayan, kay Yana Marilit, na patuloy na nakatutok mula sa Godofredo Reyes Senior National High School, Camarines Sur. At sa kanyang teacher, hello po, shout out kay Teacher Noel T. Forcadilla. Hello po, teacher. Kay Christopher Andrew Resficio. Hello sa inyo. Ayan. Kay Jerome Samontiza Reggie Morada. Tama ba, Reggie? Ayan. Mula sa Ramon National High School. At thank you, Marniel Lustre Ramos. Ang galing nyo naman po, tutor. At thank you po. Ayan, basahin natin. Iyan na Marilit, ang kanyang kasagutan, ito po ay tungkol sa ating lipunan. Kay Marie Antoinette naman, daddies, ay sa government po or yung sa posisyon sa government, no? Okay? Maaari, hindi na, pwede na posisyon sa, posisyon or katayuan ng isang tao. Okay, para sa ating kalawang katanungan, ano ang mensaheng ipinararating ng awitin? Ipaliwanag. Okay, habang kayo ay nagko-compose pa ng inyong kanta, ng inyong sagot. Okay, so basahin natin ang ating mga chuti na nakatutok ngayon from SDO Isabela Ali Badabad National High School kay JV Valenzuela. Hello, JV. Kay Valerie Pimentel Palamara. Hello. Ano ang mensaheng ipinaparating ng ating awitin? Kay Prina Joy de Guzman naman, ang kanyang pakahulugan sa kantang awitin ay sa kantang upuan ay mga taong kapangyarihan sa lipunan o mga mamamayan. Kay Princess Diane naman, kalagayan po ng ating lipunan sapagkat na ipapahiwatig nito ang katayuan ng ating lipunan. Okay, napakahuhusay ng kasagutan, no? Okay, so simple lang naman yung ating mensahe na pinaparating ng awitin, no? Na kung tayo man ay nasa posisyon or meron man tayong maayos na katayuan sa buhay, tulungan natin yung ating kapwa, no? Tulungan natin ang ating kapwa na umunlad din sila. Di ba? Tama ba 'yon, class? No? Na kung meron kang kakayahang tulungan ng ating mamamayan, tulungan natin. Lalo na kayo pag narating niyo na yung tagumpay niyo sa buhay, ayan, wag niyong kalimutan na tumulong sa mga nangangailangan. Okay ba 'yon, mga chuti? Ay, ayos. Okay. Ayan, isagot tayo mula kay Rachel Ann Esigera, ang pagbubulag-bulagan ng mga taong nakataas sa mga issue ng bayan. Okay, napakalawak na ng
Alright. So, mga cuties, muli, pagbati sa inyo mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng dako ng daigdig na naaabot ng ating Itulay online tutorial. Mukhang nagkakaroon ng problema ang ating mahusay na tutor Rona, so ako muna ang papalit sa kanya. So basahin ko muna ang ilang mga comment na ibinibigay sa atin ng ating mga online learners po. Basahin natin yung kay Marniel Kailustre Ramos. Tulungan po ang mga NBA ibaba, okay, na umunlad din. Wow, napakahusay. Basahin naman natin ang kay Princess Diane Garcia. Ang sabi ni Princess, paggawa ng isang posisyon na humahantong sa pagbubulag-bulagan na parang walang nakikita sa kanilang harapan. So, unti lumalaban at humahabol ang ating tutor Rona. Ibabalik ko uli sa kanya ang camera. Okay, Tutor Rona, kaya na po ba? May habol po ba Ayan. natin? Hello, hello. Okay. Ayan. Okay na po ba? Nakikita na po si tutor? Ayan. Yes po. Okay na po, nakikita na po. Malinaw na malinaw po, Tutor Ron. Ayan. Tuloy na pagsasend ng inyong kasagutan. Muli, ang ating aralin ay tungkol sa Rebolusyong Pranses. Okay, so pag sinabi natin mga Pranses, syempre sila ay nagmula sa bansang France. At ang capital city ng France, walang iba kundi ang Paris. Ayan. Kayo ba ay nagdanais din makapunta sa Paris, France? Ayan. Ano naman yung gusto nyo makita? Or ano yung pinaka-paborito nyong lugar na gusto nyong mapuntahan pag kayo ay nasa France na? Pakilagay nga sa ating comment section. Ako, syempre, syempre ang kanilang pinaka-landmark, di ba? Or walang iba kundi ang Eiffel Tower. Yan. Alam niyo ba, nung panahon ni Dr. Jose Rizal, habang ginagawa yan, andudoon sila. Yan. Okay lang yan, Marniel. Ayan. So, simulan natin. Okay. Sa katunayan, isa din sa makasaysayang lugar na kung makakapunta kayo ay yung palasyo na meron sa France. Ito ay ang Palace of Versailles, na kung saan ito ay isang makasaysayang lugar din sa France. Okay. Bago tayo magpatuloy, syempre, alamin muna natin ano ba yung sitwasyon ng mga tao sa France. Okay, kung makikita nyo dito, yan. Meron tayong tinatawag na first estate, second estate, at third estate. Sino-sino nga ba ang mga nasa estate na yan? Pero gusto ko munang basahin yung lugar. Ayan, yes po. Syempre gusto po namin makapunta sa France. Yes, si Mary Antoinette at si Iana Marilit. Okay, katulad ko, gusto din makapunta sa Eiffel Tower at makita ang Eiffel Tower ni Marie Antoinette Dadis, Iana Marilit, at ni Jasmine at Eliza, ganyan din kay Riza May Angeles. Si Princess, ayun daw kung ano po ang sikat na puntahan. Okay, sa first estate, andyan ang obispo, pari, tao sa simbahan. Ang second estate, maharlikang princess. Ang third estate, ang magsasaka, may-ari ng mga tindahan, mga utusan, guro, manananggol, doktor, at mga manggagawa. At tinatawag nating bourgeoisie, na yung mga businessman kung ikukumpara natin sa kasalukuyan. So yan, test ang estado ng mga tao sa lipunan ng France. Na kung mapapansin nyo, meron talaga kumbaga, first estate sila yung ang mataas na uri ng estado sa lipunan ng France. At yung third estate, dun nabibilang yung mas marami pang mga princess na pangkaraniwan or simple lang ang pamumuhay. Okay, tumuho na tayo. Bakit nga ba nagkaroon ng Rebolusyong Pranses? Tandaan lang ang salitang pie. Ayan, mahilig ba kayo sa pie? Anong paborito niyong pie? Buko pie? Ayan, ube pie? Egg pie? Okay, ako, paborito ko, buko pie. Okay, ano ba yung ibig sabihin ng pie na to? Letter P, political.
I, intellectual, and letter E, economical. Ulitin natin, political, intellectual, at economical. Para sa una, political. Bakit naging dahilan ng Revolution Princess ang political? Una, dahil nga sa pagkakaroon ng monarkiyang pamahalaan, no, na walang hanggang kapangyarihan ng hari, na kahit ano ang gawin niya, kahit na patupad niya, or kahit hindi niya tulungan ng mamamayan, no, parang walang sa kanya, walang tututol sa kanya. Okay? Ayan, kawalan ng katarungan ng rehimen. Personal na kahinaan ni Haring Louis XV na naipasa sa kanyang anak na si Haring Louis XVI bilang pinuno. No, yan din yung isa sa mga dapat taglay ng isang pinuno, yung maayos, no, at maayos at malakas na pananindigan para resolbahin ang mga problema sa kanyang nasasakupan. Kaya din ang divine right theory na kung saan pinaniniwalaan noon nasa France na ang kung sino man yung magiging hari, ito ay nagmula sa Diyos. Kaya naman ganun na lang din ang mataas na pagtingin nila sa kanilang hari. So yan ang mga dahilan sa politika. Muli, ito si King Louis XV at ang kanyang anak na si King Louis XVI. Para naman sa intelektual, marami sa kanila ang nakapag-aral kung kaya't taglay nila ang mga kaisipang liberal katulad ni Rousseau, Montesquieu at ni Voltaire. Kung maalala nyo, yung revolusyong kaisipan at enlightenment na ating napag-aralan nung nakaraang linggo. Yan. Kaya din, ang mga tao ay namulat sa mga bagong kaisipan, kaya agad niya itong ginawa ng aksyon. Na kung saan yung oposisyon ng mga intelektual sa namamayaning kalagayan. So napag-isip-isip ng mga princess sa tulong ng mga ideolohiya ng mga pilosopo, nakatulong ito para mamulat ang kanilang mga mata. Yan. At dahil dito, no, na pumasok ang malawakang revolusyon o mabilis, agaran at radikal na pagbabago, hindi na nagpahuli ang bansang Pransya. Nung nabalitaan nila, no, nung nalaman nila ang tungkol sa Revolusyong Amerikano, dali-dali na rin silang ito na rin yung kanilang naging paraan para makamit ang kalayaan. At ang huli, ang ekonomiya. Ang ikatlong estate lamang ang nagbabayad ng buwis, kung kaya't nakaranas ng kahirapan ang bansang France, na dumating sa panahon na nag-aagawan sila sa isang pirasong tinapay, nagnanakaw na rin yung mga Pranses sa mga tindahan ng tinapay. Yan, ano pa ang naging dahilan? Magarbo at maluhong pamumuhay ng hari at ng kanyang pamilya. Kaya lalong nagkaroon ng krisis sa pananalapi na kinaharap ng pamahalaan. Dagdag pa natin, no, nakisali sila, di ba, sa digmaan ng Revolusyong Amerikano na kung saan malaki din yung nagastos nila, kaya nalugmok sila sa kahirapan. So, nagkapatong-patong yan at yun na nga, bumagsak ang ekonomiya ng France. Okay. At kung mapapansin natin na ang first estate, hindi sila nagbubuwis. Ang second estate, hindi sila nagbubuwis. Tanging ang third estate lang nagbubuwis na hindi naman kaya nung buwis nila na sustentuhan yung mga magarbo pamumuhay ng una at ikalawang estate. Yes, lalong bumagsak ang kanilang ekonomiya. Sa pagbagsak ng ekonomiya, higit na pumatak, no, is isa sa tumatak sa kasaysayan or sa Revolution Princess class, yung sinabi ni Marie Antoinette na let them eat cake. Pakainin sila ng cake. Kung nagugutom yung mga nahirap, pakainin ng cake. Na, kumbaga ito yung isa sa mga naiwang salita ng pinuno ng France. Okay. Narinig pa ba ako? Nalinaw pa ba si Tutor Rona?
Mula sa San Mariano National High School, ayan, si Trina Jo Valenzuela. Mula sa Marcel Hello, sa patuloy na nakatulong sa atin. Ay, naririnig po ako. Okay, para sa ating kabuuang kasaysayan ng Revolution Frances, hayaan niyo ipakita ko sa inyo ang ating timeline. Okay, para sa tawang Pinalo ng British sina Napoleon sa Trafalgar. Napoleon ay dumating sa Moscow at nagsimulang umatras-laban sa mga Tagalanda. First, si Napoleon ay labanan ng kay June 14, 1789, ang pagbagsak ng Bastille. Ang Bastille ay kulungan ng mga napagbintangan at kalaban ng kasalukuyang monarko sa kanyang Hello po. Arabian at Hello po, Chutorona. France. Hello po, Chutorona. Ang ginawa Hello ng po. mga tao, mga Frances, Hello po, Chutorona. pinabagsak nila ang Bastille Hello, Chutorona. bilang palatandaan ng Chutorona, hello po. Alright. So, ako ba'y naririnig? Okay, sagot naman sa chat box kung ako'y naririnig. Isang thumbs up muna dyan. Muli ako si Tutor Leo. Muli nagkakaroon yata ng munting problem si Tutor Rona regarding sa kanyang internet connection na very common naman sa ngayon. Sige nga po, kung kayo ay nandyan pa sa, sa ating nanonood pa sa amin, sige po, paki-thumbs up po. Okay, Buena Joy de Guzman, thumbs up po. Okay, si Iana Maralit, opo. Okay, sige po. Ngayon, try natin pakinggan uli si Tutorona, no? So, tatandaan natin, noong Hunyo 14, 1789, bumagsak ang Bastille. Kaya nga, sa panahon kung saan kinikilala yung June 14, 14 every time na nangyayari sa France, ito ay ang tinatawag na, alright. So, nawala po. Hold on lang po sila. Okay. So, bubuksan ko muli. Ito-try kong i-access ang PowerPoint ni Ma'am Rona. Hintay lang po tayo. Okay.
Hold lang po sila. Pero habang hinihintay po natin ang pag-a-access, sige babatiin ko muna ang hindi natitinag na mga online learners po natin. Kagaya ni Iana Maralit na still watching the from Godofredo Reyes Senior National High School all the way. Ang layo nito. SDO Camarines Sur at pinapa-shoutout niya ang kanyang teacher na walang iba kundi si Sir Noel T. Porcadilla. Sir Noel, good afternoon po sa inyo. At the same time, binabati ko si Jerome Sanotisa Cabingan. Okay. Also watching from Godofredo. At si Raisa May Angeles is still watching from MHP NHS. Napakahaba, no? Yan na nananatiling nanonood sa atin. Okay, check po muna natin. Okay. So ngayon talaga mga online learners, nagkakaroon po tayo ng problem sa net pero definitely kailangan pa rin nating ituloy ang pagkatuto and hopefully sasamahan niyo po kami hanggang mamaya. Okay? Yan. Habang inantabayan na natin si Tutorona na nagkakaroon talaga ngayon ng konting problema regarding sa kanyang net, Madam Rowena Alipio who's still watching from Tutorona. Hello po. Okay. Hello, Tutorona. Apo. Hello, Tutorona. Naririnig po ba ako? Tutorona, hello po. Hello po, Tutorona. Thumbs up muna kung naririnig po ako, Tutorona. Thumbs up. Yan. Tutorona, nagkakaroon tayo ng konting problema regarding your sound. Okay lang po bang kayo ang mag-play ng PowerPoint? Ipagpapatuloy ko po ang discussion. Okay, sige po. Now, pag-usapan naman natin ngayon mga online learners ang tungkol sa Constituent Assembly. Okay? Yan po. Tutorona, paki-show po ang ating PowerPoint presentation, ma'am. Yan. Yung PowerPoint presentation po natin, Ma'am Ron, paki-play na lang po. Yan. Thank you so much po, Ma'am Ron. Na-remove ko lang po kayo for a while, then balik po ako. I will get prepared po maya-maya. Okay. Ang Constitutional Assembly, yan. Okay po. Ang Constitutional Assembly o dating pambansang asembleya ay naglabas ng deklarasyon ng karapatang pantao at mamamayan ang saligang batas na nakatuon at isinusulong ang pagkakaroon ng kalayaan, pagkakapantay-pantay at kapatiran ng mga Pranses. Ngayon mga online learners, may itatanong ako sa inyo. Sa tingin yung konstitusyon na meron ng France ay masasabi ba nating pareho sa konstitusyon ng Pilipinas? Okay? May pagkakapareho nga ba ang konstitusyon ng France at Pilipinas? So habang hinihintay ko ang inyong kasagutan, let's proceed po sa next lesson. Okay, Ma'am Rona? Sige po, next slide po tayo. Yan. Setyembre 1791 to 1792, kung saan naitala rito ang pagsiklab ng revolusyon at nakakakilabot na paghari. Sa huli, noong Setyembre 1791, pumayag na si Haring Louis XVI sa napamahalaan ng France ng bagong saligang batas. So from monarchy o kung saan hari ang namumuno, ngayon,
binabalik na ni Haring Louis ang pamumuno or pinapamanihala niya to sa saligang batas. Okay. Naitatag din ang Legislative Assembly, bagong asembleya na may kapangyarihang tagapagbatas. Mula sa monarkiya, ngayon ang France ay naging isa ng republika. Now, balikan natin ang katanungan ko, may pagkakapareho ba ang konstitusyon ng Pilipinas sa konstitusyon ng France? Basahin natin ang ilang comment ng ating mahuhusay na mga online learners kagaya ni Marniel Kyle Lustre Ramos, meron pong pagkakapareho. Si Iana Maralit, meron po. Si Princess Len Garcia, meron po na may puso. Okay? Kung titignan nga natin ang nakapaloob sa konstitusyon ng France, masasabi nating merong itong pagkakahalintulad sa konstitusyon na sinusunod dito sa ating bansang Pilipinas. Napakahusay mga online learners. Next slide po tayo, Tutorona. Okay? Ano kaya ang nakapaloob sa susunod na slide natin? Okay po. Yan. Okay, ang pagsiklab ng revolusyon at nakakakilabot na paghari. Ito ay ang Austria, kung saan nagsama ang bansang Austria at Prussia at kalaban nila ang France. Okay, basahin natin kung ano ang nakapaloob dito. Ladong lumakas ang revolusyonaryo ng pamunuan nito ni George Danto, isang manananggol o abogado sa pagsuspetsa na baka nakipag-alyansa ang mga nobles na France sa ibang bansa upang maibalik sa kapangyarihan ng hari, inunahan na nila ito. Hinuli ang hari at mga taga-suporta nito. Okay? Next slide po tayo, Chitorona. Okay? So nakikita natin dito, nagkakaroon ito ng mga digmaan kung saan ang France ay nakalaban ang Austria at Prussia. Sige po, Chutorona. Okay, next slide po tayo, Chutorona. Yan. So hintayin po natin ang slide ni Chutorona po. Okay. Hello, Tutorona. Next slide po tayo. Yan. Thank you so much po, no? Pasensya na, tutor. May problema yata ang audio ng ano po nila. Thank you po. Okay. Sa pangyayaring ito, pinugutan ng ulo ng isang hari. Sa tingin nyo, ano kayang paraan ng pamumugot ng ulo ang ginawa sa hari ng Pransya? Okay, may idea ba kayo? Ito ay actually na isa sa pelikula. Minsan napapanood natin sa iba't ibang uri ng kagaya ng cartoons where ipinapakita rito kung paano pinugutan ang hari o si King Louis XVI, no? Sa paanong paraan? Okay, nagkaroon na naman ng konting problem ang ating tutor. Okay, balikan natin ang katanungan. Sige nga, ano kayong paraan, sa paanong paraan pinugutan ang noong hari ng France na walang iba kundi si King Louis XVI? May idea ba kayo? Okay. Basahin natin ang kasagutan ni Iana Maralit. Ang sabi, guillotine po. Okay. Si Jerome Samontisa Cabingan, garote. Okay. Ang paraan kung paano pinugutan, okay, pinapa-shoutout yata ni Carl Andre Lasiste Agabao, si Realin Salvador Manuel. Okay, Realin, manood ka sa amin. Sumali ka sa aming masayang discussion about sa Aralin Panlipunan 8, kasaysayan ng ating daigdig. Okay. Si Jerome Samontisa Cabingan, guillotine po. Raisa May Angeles, guillotine po. Okay. Iyan na maralin sa pamamagitan ng silya elektrika. Wow, medyo mabigat naman yata yun, no? Sa katunayan, ang pagpugot na naganap kay King Louis XVI ng France during that time ay sa pamamagitan ng guillotine. Okay? So, meron ba kayong idea kung ano ang guillotine na yon? Okay. Hello, Chutorona. Okay. Kaya po natin to, no? Okay. Sige po, guillotine. Okay, so nakikita natin kung saan ipopwesto ang ulo ng pupugutan sa isang kahoy at wherein ang talim ay magmumula sa itaas.
Okay? Kapag hinila nila ang tali, bababa ang talim at yun ang magiging paraan o magiging way kung saan mamamatay ang pinupugutan. Medyo madugo pero isa yung bahagi ng kasaysayan. Okay? Sige po. No, lagi nyo kaming sasamahan. Ngayon, bibigyan ko kayo ng isang takdang aralin or assignment po. Okay? Sa susunod